walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga ko at sana lahat kayo ay okay na okay today. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre ito, naka-red tayo ngayon dahil Chinese New Year. So, bukas ay magsusuot kami ng Chinese dress. Charot. So, yon, oo, totoo, magsusuot kami. Kasi nga, ayun yung requirements ng aming director na bukas ay kailangan nakasuot kami. Dress code sa madaling salita. So, I'm so excited kasi syempre maganda ako bukas. I love Chinese New Year kasi naniniwala ako na maganda ako sa red. O, diba? Nakita naman ninyo, pagod na ako niyan ha. At wala akong pahinga guys. Galing pa kami sa Central World ni Nu para mag-dinner doon at mag-celebrate. At ayan, kararating lang namin galing doon sa pinuntahan naming dinner. Kaming dalawa lang naman. And then, ayun, so, naniniwala ako sa ikot ng mundo na ang mga bituin sa langit ay gumagalaw sa buhay natin. Kaya may mga ganyan silang paniniwala na, ay nako, eto swerte ka, ay dito medyo hindi ka okay. Naniniwala ako dyan kasi syempre kung iisipin mo, yung ibinibigay nilang dahilan, umiikot yung mundo, umiikot yung mga bituin sa langit, tumatapat ka sa ganito, tumatapat ka sa ganyan, saka tumatapat ka sa planetang ganito, nakokoberan yung swerte mo, yung mga ganon. Pero guys, syempre, ang ang solusyon dyan, huwag kang mag-focus doon sa negatibo, mag-focus ka doon sa positibo. Kasi, ayun yung magdadala sa'yo patungo sa magandang buhay. Oo nga, sinabi, swerte ka ngayong taon na to, pero tamad ka naman. Eh, di wala din nangyari. Wala yung pinagkaiba sa nakagraduate ka nga, pero mahina naman yung diskarte mo. So, mahina yung loob mo, hindi ka makapaghanap ng trabaho. Wala din. Di ba? So, mas maganda talaga, nandoon, tagdagan mo ng sipag at tiyaga, at higit sa lahat, yung pananampalataya natin sa itaas, napaka-importante nun. At napakahalaga yung relationship mo kay God na ando doon nakikipag-communicate ka sa pamamagitan ng dasal. Kasi, ayun lang naman yung hinihiling ng Panginoon. Kumbaga, parang magtiwala ka lang sa Kanya ng 100%. At walang duda na magiging maayos ang buhay mo. Ako may mga kahinaan din ako, may mga gumugulo din sa utak ko, pero kasi nandoon ako na parang bahala na si God dyan. At lahat ng problema ko, si God na yan. And then, ang gawin ko, kasi ang gusto niya ay mag-enjoy tayo sa buhay. Ipagpatuloy natin yung ginagawa natin para makapag-focus ka ng bonggang-bongga doon sa gagawin mo, kaysa isipin mo pa o dagdagin mo pa yung mga problema na hindi naman nakakatulong para sa araw mo. So, dapat maging malakas ka, maging mas matapang ka, at higit sa lahat, ayun nga, magtiwala ka sa Panginoon. Kasi siya talaga yung tutulong sa'yo para gumalaw doon sa solusyon ng problema. At God is the best. Walang imposible sa Kanya. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi doon sa Bruce's Crown, walang imposible sa itaas. Magtiwala ka lang sa Kanya. Totoo yun. So yun, subuko na yan. Sobra. Kung alam lang ninyo guys, yung pinagdaanan kong hirap, sakripisyo, paano ako mabubuhay dito sa Thailand, wala naman akong kamag-anak, wala akong kaibigan, pero naitawid ko yan ng bonggang-bongga sa tulong na ibinigay ng Diyos sa akin at saka sa community. And then kayo, ayan, sa awa ng Diyos, akala nyo ba laki-laki na kinikita ko dito? Hindi. Maliit lang kinikita ko dito sa Sam Sam TV, 30 baht lang per video. Pero inilalaban ko yan. Oy, pag inipon ko yung 30 baht, malaki din yun. Charot. So, yun. Anyway, thank you so much sa pagmamahal at suporta. Yun yung importante. Kaya tumika na tayo, haba na ng chika natin, magre-reklamo na naman yung iba. Anyway, so ito, ang ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagbabalik daw ni Katrina Dimaranan dito sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, usap-usapan nga na si Katrina Dimaranan ay magbabalik.
Dati nang lumabas si Katrina de Marana sa Binibining Pilipinas at nakuha niya nga yung Binibining Pilipinas Tourism na kung saan ay talaga namang tawag dito, ang ganda niya noon, yung mga panahon na yon, gustong-gusto ko yung beauty niya. In fairness kay Katrina de Maranan. Tapos, si Katrina de Maranan, syempre, namayagpag pa rin sa Amerika kasi doon siya naka-base. Ayon. So, ang ginawa ni Katrina de Maranan ay lumaban siya ng Miss Supranational from USA. So, nirepresent niya yung USA country. At take note, naging first runner-up siya. O, di ba? So, maganda. Kasi talagang mapapawaw ka, Katrina de Marana ay lumabas sa supranational at nag-first runner-up. O, bongga. Pero, si Katrina de Marana nagpunta dito sa Miss Universe Philippines para mag-compete, para makuha ang corona ng universe. At nag-first runner-up din siya. O, di ba? So, batch to ni Beatrice Luigi Gomez. Pero hindi naman tayo nagkamali sa ipinadala natin sa Miss Universe during her time kasi si Beatrice Luigi Gomez nag-penetrate ng top 5. So, sabi ko nga, paano ko si Katrina de Maranan kaya yung pinadala nun? Pwedeng panalo, pwedeng hindi din naman, di ba? So, para sa akin, the best na candidates na during that time, si Beatrice Luigi Gomez. Kasi hanggang ngayon, wala pa naman nakakapantay sa galing ni Beatrice Luigi Gomez na makatungtong sa top 5. Either Michelle din, hindi niya nagawa, di ba? Pero nandoon tayo na nasa journey kasi ng girls yan, di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi naman magagaling yung mga sumunod sa kanya. Lahat yan magagaling. Ginawa nila yung best nila. Kaya lang, nasa journey kasi yan. Kumbaga parang destiny niya maging top 5, eto destiny niya maging top 10. So, ganun-ganun lang yan. Weather lang. Sabi ng ganon. So, ngayon, susubukan ni Katrina de Maranan yung luck niya ulit dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Ano ba yung kulang niya noon at ano ba ang dapat niyang idagdag ngayon? Sa palagay ninyo? Ako kasi, ang nakikita ko, una, depende yan kasi sa mga makakalaban niya. Baka may makakalaban siyang mas malakas at mas younger. Lalo na ngayon, syempre medyo may edad na rin naman si Katrina de Maranan kung ikukumpara natin yung ano niya before. Pero ngayon, siguro ang dapat niyang gawin ay ihanda niya syempre yung sarili niya. Huwag siyang mag-focus lang na ay, kaya ko naman magpasarela. Syempre, doon, styling, kailangan niyang tutukan yung styling niya, yung mga gagamitin niya, and then, communication skills, magaling naman siyang magsalita, wala naman akong masabi, and then, nandoon ako sa part na siguro, kailangan lang ng training, di ba, para mas kumabog, mas bongga. Kung totoo man magbabalik si Katrina de Maranan para i-represent ang Taguig uli sa pangalawang pagkakataon, so, kaya na kayang manalo ni Katrina de Maranan? Ako parang feeling ko, kaya naman yan. Depende yun sa preparasyon. Depende sa mga makakalaban. Kasi syempre, marami siyang makakalaban dito. At naniniwala ako na sa kanyang pagbabalik, ay napaghandaan niya to ng bonggang-bongga. Hindi na masasali siguro yan ng ganun-ganun lang na para, ay sige, basta sali lang ako. Siguro nandoon siya sa part na talagang well-prepared siya. At yun yung exciting na pwede natin abangan sa kanya kung paano niya to pag pinaghandaan at ano nga ba ang ipapakita niya. Aariba nga ba to ng bonggang-bongga more than sa pag-ariba niya noon, di ba? Ayun yung mga dapat mong abangan sa kanya eh. So, hindi ako nagulat kung sinabi nila na kung si Katrina de Maranan magbabalik at lalaban uli. Eh di go, di ba? So, yun. Magsaya yan. So, wala namang mawawala sa kanila kung itatry nila. Malay nyo, siya na yung susunod natin ipapadala sa Miss Universe. At malay ninyo, si Katrina de Maranan pala ang hinihintay natin para sa ikalimang corona ng Miss Universe mula sa ating bansa, di ba? So, why not? I'm so excited and I'm think dapat natin siyang abangan kung sasali man siya at kung magbabalik man siya. So, ako para sa akin, laban lang. Kaya yan ni Katrina de Maranan. At interesting to, di ba? Ikaw ba? Tatanungin kita, gusto mo bang magbalik pa si Katrina de Maranan talaga dito sa magiging laban niya sa Miss Universe Philippines? Kung sakasakali man, tingin mo,
mananalo kaya siya kung totoo at confirm na siya nga ang magiging kandidata ng Taguig ngayon taon na to. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. At ano nga pala ang tingin mo na dapat niyang idagdag at dapat niyang paghandaan para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Idagdag comment mo na rin yan. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling at laban lang. So syempre sa inyong lahat, Happy Chinese New Year. God bless you, good luck, and more power sa atin lahat. Diba? So yon. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.